we started at during pandemic. Ma'am Ana started with a budget of 6,000 only. So yun po yung starting niya po. Then nag-pursue po siya na makilala pa po si Bad First kasi during pandemic po sir, di ba, parang kanya-kanya po tayong business noon. So doon po nagana si Ma'am Ana na mag-start po ng coffee business, naming Bad First po. Then sa logo po, nakikita po is greater than. So, ang ano po nun, coffee, anything else po. Bago nyo po gawin yung isang bagay, coffee po. Bali, nag-explore na po siya, tapos naging ano na po, as the company grows, syempre nag-excel po tayo sa needs po ng customer. Then, yun po. Bukod po sa Vietnamese, nag-exceed na po, extend na po tayo, nag-reach out na po tayo sa ibang levels of coffee po na may espresso base, meron pong drip base, meron pong non-coffee, meron pong matcha. Then, as time goes by po, na nagkakaroon na po tayo ng ibang series pa po, like, for seasonal po siya. Like, for example po, during summer, meron po tayong summer drinks po. Then, sa holiday season po. Then, ito po, yung this February po is yung Cupid Sarap po. Nakikita po namin sa mga customers na yung type, ano po kasi ngayon, parang generation na coffee lover, mga ganun po. So, buwabalik-balik. Yun po yung mga, lalo na po yung mga younger age, na yung mga malapit po kasi dito schools, ganun. So, yung mga tao po talagang binabalik-balikan tayo. Good coffee doesn't have to be expensive. Yan po ang mantra po namin. So, marami po nagugulat, gaya po ng mga pumunta po dito, yung mga first-timers po, nagugulat po na mura ng coffee, no? Na ganyan yung price, yung ganyan po. So, ang sinasabi po namin, yung mura po siya at quality po talaga siya. Hindi po siya ganun kamahal like other coffee shops po dyan. So, yun po yung ano po namin na good coffee doesn't have to be expensive. Yan po ang ano namin sa mga customers po. And today, we're gonna be playing a memory game. Naku, pagalingan ng memory. Nako, palo na ako dito. So, merong ikakabit dito. And meron kaming 5 seconds para lumingon. So, gano'n. So, ano to? Teamwork pa to? Oy, teamwork pala. Nice one. Ayoko. Ayoko. Okay, talikod muna tayo. Talikod na, nakita mo yan nangyayari. Napakamandaraya talaga. Nagki-crave ka ba ng Cordilleran cuisine pero walang oras para sa mahabang biyahe? Don't worry! Dahil may nahanap kaming perfect food spot na nag-o-offer ng authentic Cordillera flavors at Baguio feels na hindi mo na kailangan pang dumayo sa norte. Matatagpuan yan sa Old Baguio Flavors of Cordillera, dito sa Tagaytay. Because we're talking about yung resurgence ng traditional food, heritage, diba? Culinary heritage. Pre-colonials actually. Heirloom recipes actually. Hindi, tsaka parang it's a great way for us to reawaken at the very least yung interest ng consumers
sa sarili nating flavors. Yes. Yung baliktad is actually from Abra. Yung baliktad? Baliktad, parang flip. Okay. Flip lang kasing ginagawa namin yan. Parang hindi siya pwedeng matagal sa apoy. So parang siyang high heat, and then paglapag nung beef, patayin mo na agad. So ang magluluto nun is the smoke and yung init ng kawali. What I have to really mention is yung pagkakaluto ng beef. Perfect. Ang lambot niya. Thank you. We call this poki-poking. Okay. Okay. So, very popular siya sa mga Ilocano. Kasi, Ito yung entire North Indian. Yeah, entire Yeah. North siya. Eggplant. grilled. Bagoong. Grilled eggplant, bagoong, tapos may kunting giniling siya, and then sili ulit. Yeah. Yung mga ganito, Diyos ko Lord. Again, I could go on and on in elaborating complexities. Yung smoky, hahagurin siya nung umami nung ating bagoong. Tapos yung savory na makukuha mo lang when something is properly cooked Yeah. and properly combined. So parang, taga nga po. Oo nga, nakalimutan natin Diba? yung kanin. And then you have here This one is hinanglag. Hinanglag. It's an ifugao dish. Actually, this Diba? is their way of preserving their meat before. Okay. So yung pork, slow cook 7-8 hours. Wow. Tapos, sa sarili niyang mantika. May ha? specific cooking vessel ba ito na pinaglulutuan? Ano siya, we call that silyasi eh. Salinyasi. Salinyasi, Okay. yeah. We call that siliasi. Tapos, pag siyang malaking naluto na kawali. siya, ang 8 hours, ilalagay siya ngayon sa, what do you call that, dabanga? Okay. Jar? Oo. Tapayan. Tapayan. And Okay. then, saka namin siya, yung tatakpan ng dahon ng saging. Saging. Ayun oh. Oo, diba? There's something magical when a Iba pork yung niya, diba? is cooked in its own fat. Diba? Tapos what I like about your dish is you added a touch of grilled Potato. bell pepper. Perfectly seasoned, very tender. Ito yung mga tipo ng pagkain na masarap sa wat-wat eh. Yeah, Yes. Wat-wat, hello? Pero, Yun yung what kain sa ng atin barangay. kasi walang lasa eh. Pero yun, that explains then kasi how we approach an ingredient. Etag extreme, maalat. Oo. Yun yung pang season. Pero pag pumunta ka sa watwatan, matabang. Pero you always see people may asin Oo. On or the side. sili na may toyo na may sili actually. So yun yung the way we look at food is yung pinaka-simple and pinaka-practical. But never compromising on the experience. 'Di ba? Baliktad. Ano naman yung Oo nga. yung sabaw natin? Yung sabaw din na huli. We call this hinaw-ang anok. Actually, it's an apayaw dish. So it's like a version of pag sa atin dito sa sa Manila is tinola. So dito naman is hinaw-aw is more ang gamit is papaya. With Papaya. ampalaya naman, ampalaya na bunga tsaka ampalaya na dahon. Tapos nilalagyan namin ng sotanghon. Again, the smokiness brings you back, lalong-lalo na kapag familiar talaga kayo sa cuisine. Actually, one of the good things dito sa mga heritage recipe is it brings back the memories of your childhood. Nostalgia. Yes, nostalgia, di ba? So, once na natikman mo, automatic, naalala mo yung luto ng Transport lola you mo. back, oo eh. Pag nandun ka sa probinsya nyo, naalala mo on how it was and how it Sarap ng tastes chicken. before na prepare pa ng mga kalololohan Yeah. natin. So, imagine yung promise of different produce, different available resources Yes. na meron doon sa mga iba't ibang lugar. Kung gaano pa nila pinahahalagahan. There's Yeah. a lot more behind the scene. Yes, and there's a lot of flavors that we can still offer. Ngayon, mag-share ako ng isang recipe. Isa to sa mga paborito kong gawin at kainin. Ito yung carbonara na egg yolk base.
Tuturuan kita gumawa ng ube latte. Ooh, okay. So, as you can see, meron na tayong prepare na ube syrup here. Then our barista inside mag-steam pa siya ng milk for you. And then let's see kung anong magagawa natin yung art. So hopefully makagawa ka ng yung basic na art. Oh, okay. Kasi doon naman nag-start lahat ng latte art. So, Basic natin gagawin today is yung heart. okay. So ang gagawin natin, we have espresso here, we have steamed milk here. Ipo-pour mo na siya sa gitna. So patapat-pati dito. Make sure hindi nabibreak yung crema. Then when you're ready, almost full, i-pour mo siya sa gitna din. Ganun lang. Ganun lang daw. Yun lang yung gagawin mo mamaya. Kala ko may stencil, wala pala, freehand lang pala to. Nakita ko na ganito siya. Yun, parang ma-remove yung bubbles. Then, bring it up. Distribute properly. Oh my gosh. Bring it up. Almost full, bring it down. Okay, almost full. And then up. Cut. Wow, sa akin flower to Actually, eh. what you made is a rosetta. Wow! It's Sorry. mas siya, advanced dun sa heart. Ooh, sorry guys. Advanced pala to. Ulitin mo yung upload mo na yun. Can I try it? Go. Sure, that's yours. It smells so good. Oh my gosh. Guys, this is so good. You should really come here talaga. And if you want, latte art, I'll be here. First time you heard that there was a cola, ano yung unang reaction? Ako, una-una talaga inisip ko, pwede ba yun? Parang posible ba yun? Parang pwede ba kami umere doon? Ganon talaga. Hi! Ako po si Bianca Gonzalez at sasagutin ko ang mga tanong ninyo on Reddit. Super, all the time. Walang season na hindi. Siyempre, ilang season taon namin yung ginawa all together. Pero lagi ko sinasabi na kahit ako na lang ang natira na angel ni Kuya, especially every big night tsaka launch, dala-dala ko silang dalawa lagi. Dahil nga lahat ng alam ko sa hosting ng PBB dahil sa kanilang dalawa. I don't think gugustuhin ni Kuya na maging housemate ulit ako kasi alam ko na lahat ng mga sikreto niya at baka i-share ko sa iba. Kaya, okay na Kuya. Okay na ako sa outside world. Okay na yung one season kong naging housemate. Hindi naman bata, pero medyo high school. Dream job ko talaga maging director. Maging writer at director ng pelikula. Super. Hanggang ngayon, parang secret dream ko pa rin siya. Well, hindi na secret ngayon. Welcome to Paso. Maraming salamat, Bianca. Maraming salamat. Finally, nandito ako sa iyong tahanan. I know. The very first time you heard that there was a collab between ADS and Shin A7, ano yung unang reaction? Matagal ko nang alam, actually, Tito Boy. Parang last year, medyo pinag-uusap-usapan na. Pero syempre, hindi namin pwede sabihin. Ako, una-una talaga inisip ko, pwede ba yun? Parang posible ba yun? Kasi nga, for the longest time, Alam niyo bang ang paborito nating carbonara ay nagmula pa sa bansang Italy? Pero di tulad ng mas kilala nating Pinoy recipe na kadalasan gumagamit ng gatas o cream, ang traditional na sauce ng carbonara, egg yolk at keso lang ang gamit. Ito ang susubukang gayahin ng isa sa mga bida ng action drama series na Lolong na si Mikoy Morales for your plate. Hello Food Explorers! Ako si Mikoy Morales at ngayon mag-share ako ng isang recipe. Isa to sa mga paborito kong gawin at kainin. Ito yung carbonara na egg yolk base. Una muna, ang pinaka-main ingredients natin dito ay yung pasta, yung egg, tsaka yung meat natin. Para sa ngayon, ang gagamitin natin na meat ay ham. Ito yung pinakuluan natin tubig. Lagyan natin to ng konting-konting oil lang.
lagay natin yung pasta. Wah! So, lagyan natin konting salt din. Ayan. Tapos, ayun, hintayin natin na maging al dente.